Wag na natin patagalin pa. Amen, amen. So yung topic na pag-usapan natin ngayon, why you have the Holy Spirit but still powerless, but still no power. Andyan na sa atin yung banal na espiritu. Maybe marami sa atin nagtatanong, natanggap ko na ang banal na espiritu. Sa paanong paraan? Maybe nung nilihans ka, or maybe may personal encounter ka sa Panginoon. No? Kasi may mga tao na puso ng banal na espiritu dahil nilihans siya. At may mga tao rin na puso ng banal na espiritu dahil may personal encounter sa Panginoon. At yung kumalala nyo sa Acts, nag-gather sila, napuso sila ng banal na espiritu, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. So, maraming paraan ng Panginoon. And sabi dito, kasi ang topic ko kasi, tanong, bakit may natanggap ko ng banal na espiritu, but still no power? Kasi sabi dito sa Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Kasi ang kingdom kasi ng Panginoon, hindi lamang to siya patungkol sa mga salita. So yung Word of God, ito yung pinaka-powerful na libro. Hindi lang siya basta libro. Kung ikukumpara mo sa ibang libro, no? Ibang level. Kasi pag nagbasa ka ng how to cook, yung mga libro ng paano magluto, no, pwede ka niya bigyan ng idea. Pero hindi niya kayang baguhin ang buhay mo. Pag nagbasa ka ng libro, paano magluto ng adobo, paano gumawa ng may mga libro tuturuan ka paano. Pero hindi ka oobligahin na gawin ito. Pero pag nagbasa ka ng Word of God, oobligahin ka na kailangan mong sundin. Kasi sabi ni James, ayaw ko na hanggang tagapakinig lang kayo, hanggang tagabasa lang kayo. Gusto ko tagapagturo na rin kayo. So dito natin naintindihan, no, ito yung smartest books in the world na pinag-uusapan natin ngayon. At hindi rin ako nagtuturo dahil mas magaling ako sa inyo, dahil no, gusto ko lang i-share yung mga natutunan ko. No, because every day is a learning. Kaya nga may laging inaalaw ang Panginoon na sitwasyon dahil gusto niyang matuto ka lagi. Kasi ang wisdom na puproduce iyan, no, isa sa access ng wisdom through situation. Katulad ko noon, hindi ako magaling mag-ayos ng motor. Pero nung time na nasiraan ako ng motor, sa kalagitnaan ng biyahe, 10 oras ng gabi, wala nang shop. Akala ko dati hindi ako marunong magtanggal ng gulong. At akala ko dati hindi ko kayang ayusin yung sarili kong motor. Pero dahil sa sitwasyon na inalaw na yon, walang nakatulong sa akin, no, sinubukan ko. Dahil habang nasisira ang motor ko, pag may mekaniko na nag-aayos ng motor ko, tinitingnan ko. Akala ko hindi ko kaya ayusin yung motor ko mag-isa. Pero nung time na nalaman ko kaya ko pala, kaya umorder na ako sa Shopee ng mga tools. Sabi ko, kung sakali masiraan ako ulit, mas naging wise. Nagkaroon kayo ng wisdom. So, magpapasalamat tayo sa Diyos every time na may i-allow siyang difficulties, no? Sign yan at opportunity yan para tayo ay matuto. Because every day is a learning, no? Kailangan lagi tayong empty para matuto tayo sa salita ng Panginoon. Sabi dito sa 1 Timothy 4:6, magiging mabuti kang lingkod ni Kristo. Kung ituturo mo sa mga kapatid mo ang mga bagay na ito. So, magiging mabuti kang lingkod ni Kristo kung ituturo mo ang mga bagay na ito. So, ibig sabihin pala, magiging mabuti ka sa mata ng Diyos kung ituturo mo yung mga natutunan mo sa ibang tao. So, in other words, yung kaligtasan, yung knowledge na natutunan mo ngayon, kailangan mo ito i-impart sa ibang tao. Sabi dito, magiging mabuti kang lingkod ni Kristo kung ituturo mo sa kapatid mo ang mga bagay na ito. At sabi pa dito, at sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin sa pamamagitan ng katotohanan. So, may benefit pala. Kaya napapansin nyo, yung mga teacher sa school, sa paaralan, pag sila ay nagtuturo, mas lalo silang nagiging matalino. To the point, lalo na pag mga legendary teachers, hindi na yan sila nagbabasa. No? Kusa na lang nilang sinusulat sa blackboard or saan ba nila sinusulat kasi expert na memorize na nila yung mga tinuturo nila. So, ibig sabihin, mas nagiging creative, mas lalo silang natuto
dahil naging expert. So, ibig sabihin, the more ka nagtuturo, the more ka nag-i-explain sa ibang tao, the more ka lalago sa spiritual. Amen, amen. Kasi ang topic natin ngayon, why you have Holy Spirit but still no power? Kasi I believe, natanong ng bawat isa, bakit ako, natanggap ko naman ang banal na espiritu? Natumba nga ako, or nawala ng malay. Nakapag-speaking tongues na ako. But still no power. Kasi ang bawat isa, sabi dito 1 Corinthians 12:7, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan. Na ibig sabihin, ang bawat isa, ibig sabihin lahat, ay binigyan ng kakayahan na magpakita na sumasa kanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Ang purpose pala bakit binigay sa atin yung kapangyarihan, hindi siya para sa sariling interes. Hindi para pirahan mo yung tao, hindi para sa tawagan niyo kanabang imong i-take advantage mo yung anointing na meron ka para ma-impress mo yung tao at para bayaran ka. So kung gano'n na yung motibo natin, no, may pananagutan tayo sa Panginoon pagdating ng araw sa araw ng paghuhukom. So yung power na nakuha mo, yung anointing na nakuha mo sa Panginoon na binigay niya sa iyo, gift, hindi na yun bawiin ng Diyos. Pero hanggang doon na lang yun. Ibig sabihin, stagnant. At ang purpose, bakit binibigay sa atin ng Panginoon yung power, hindi para maging famous, hindi para sumikat, hindi para kumita sa Facebook, hindi para sabihin sa sarili mo ngayon na mas higit ako sa pastor, higit ako sa ibang pastor. Hindi po pwede ganun. Sabi ni Apostle Paul, huwag niyong sabihin na mas higit kayo sa iba. Pwedeng nauna ka lang ngayon. Pero kung mangunguna na yung pride, babagsak ka pa rin, at yung nahuli, yun ang mauuna. Ang nauna, nahuli. At yung mga nahuli ay nauna. So, ibig sabihin, huwag maging kumpiyansa pagdating sa ganitong bagay. Kasi yung anointing, hindi yan babawiin ng Diyos. Si Satanas, anointed. Pero nung rebelde siya sa Panginoon, andun pa rin yung power. Pero inangkin niya na. The moment aangkinin mo yung glory, angkinin mo yung power, no, may pananagutan tayo sa Panginoon. No, sabi dito, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan at na magpakita na sumasa kanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Ang iba ay pinagkalooban ng espiritoy ng malaking pananalig sa Diyos. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling ng mga may sakit sa 1 Corinthians 12:9. So, ibig sabihin, pag ang banal na espiritu ay bumaba sa iyo, sabi pa sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Hallelujah. Makakatanggap ka ng power pag maranasan mo mabautismuhan ng banal na espiritu. Hallelujah. Ang sabi dito, many believers carry the Holy Spirit, yet still struggle with spiritual weakness. Inconsistency. Ibig sabihin sa weakness, parang wala kang appetite pagdating sa mga Bible study, prayer, wala kang appetite pagdating sa pagsunod mo sa Diyos. Parang yung pagsunod mo sa Diyos, para kung hindi ka lang busy. Pag hindi ako busy, susunod ako sa Diyos. No, kaya, natanggap mo ng banal na espiritu, ang banal na espiritu, araw-araw nangungusap sa iyo. Ang banal na espiritu, araw-araw kang kinakausap. Pero ang tanong ngayon, baka hindi tayo nakinig. Kasi kung tutusin, ang banal na espiritu, araw-araw siya nangungusap. No, because many believers carry the Holy Spirit. Many believers carry the Holy Spirit yet struggle with spiritual weakness, inconsistency. Hindi tuloy-tuloy. Ang nangyayari dito, tuloy, putol, tuloy. Hindi kasi pwedeng Lord, nag-serve ako sa iyo. Straight ako nag-Bible study 1 week. Sana ang blessing. Parang sinasabi mo ngayon, Lord, nag-sit ups ako buong araw, 600. Bakit hindi pa rin ako pumapayat? Lord, nag-jogging ako ng 12 hours, halos buong araw. Pero hindi man ako pumayat. Parang ang hinahanap natin, nagsakripisyo tayo saglit, pero ang hinahanap natin is resulta kaagad. So,
Kailangan na ay may faith tayo sa Panginoon. Na hindi porket na may ginagawa ka sa Diyos, pero walang blessing, hindi porket ginagawa mo yun, ay hindi epektibo ang ginagawa mo. Sabi diyang, no, kailangan, gusto kong turuan ng Diyos na kailangan mong maging consistent sa mga ginagawa. No? At marami sa ating Kristiyano, lack of authority. Kasi kung tutuusin, kasi sabi nila, kasi sabi ng Bible, ang lahat, yung iba, hindi lahat binigyan ng kakayahan magpagaling ng sakit. Kasi alam mo bakit nasabi ni Apostle Paul yun? Dahil hindi pareho yung sacrifices. And sabi pa dito, the issue is not the absence of God's Spirit, but the presence of barriers that hinder His power from flowing freely. So dito ko naintindihan, ang rason pala bakit hindi tayo nagagamit ng Diyos mightily, dahil pala sa lack of authority. Anong purpose? Hindi porket walang authority, kasi we are a child of God. Lahat ng child of God may authority. Kasi kung example, isa kang mayaman na tao, bilyonaryo, tapos may anak kang 10, may negosyo ka na gusto mong ipasa sa anak mo, pero yung anak mo ayaw sa negosyo, gusto niya maging doktor, gusto niya maging attorney, gusto niya sariling. So ibig sabihin, nakadesign yun sana para sa anak yung authority na yun. Pero hindi lahat gusto ang business. Hindi lahat gusto ang pamana. So gusto na lang gumawa ng sariling legacy. So parang ganito rin. Lahat tayo binigyan tayo ng authority ng Panginoon. No? Kasi sabi ng Bible, sino ang sumampalataya, bibigyan niya ng authority to cast out demon, heal the sick, kung sino mang sumampalataya. So ibig sabihin, maniniwala ka talaga na ikaw ay anak ng Diyos. At ito yung maging dahilan, may mga barrier. Sabi dito, sa Acts 1:8, but you shall receive power after the Holy Ghost is upon you. Pinapakita sa atin at pinapaalam sa atin ngayon, ang may mga major reason bakit yung mga believers remain powerless despite of being spirit-filled. Kasi malalaman mo ang isang tao ay spirit-filled, nasa kanya na yung banal na espiritu, kung siya ay nagbabago. Kung ikaw ay nagbabago, ibig sabihin, malaking chance yan na kaya mong i-rebuke yung demonyo. As a believer, kailangan nating magalit. As a child of God, kailangan nating magalit sa demonyo. At hindi sa tao. Pero bakit kadalasan sa atin, parang takot pa sa demonyo? Natatakot ako sa multo, natatakot ako sa mga mangkukulam. Na huwag kang matakot, dapat mas magalit ka sa mga demonic influences. Sa mga witchcraft. At ito yung, kasi sa Bible kasi may nabasa ako, hindi pala ang witchcraft ang kalaban natin, yung espiritu ng witchcraft. Kasi ang witchcraft, ang mangkukulam, gusto pa rin niyang iligtas ng Diyos. Kaya kung mapapansin nyo, kadalasan sa mga witchcraft, namamatay 90 plus, 80 plus, matanda na talaga. Bakit? Mahabang panahon, binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon. Sumuko. Nabitawan yung mga black magic na yan, mga power na yan. Mapapansin nyo? Kadalasan sa mga matatanda, yung mga witchcraft, matagal mamatay. Bakit? Hindi dahil powerful sila, kundi dahil binibigyan lang sila ng Diyos ng pagkakataon na magsisi sa kanilang mga kasalanan. At lagi natin tatandaan, every time na magre-rebuke tayo ng masamang espiritu, huwag natin patayin yung witchcraft, kundi yung espiritu na gumapos sa taong iyon. Kasi sa Bible, sa Acts, may mga tao na may mga witchcraft, mga witcher, sumuko sa Diyos at sumurrender. Katulad ni Homer, yung si Pastor Homer Palomo. Palomo ba yun? Palmares? Basta Homer, isa yung babaylan. Isa yung witchcraft na tao, naging pastor sa New Creation. At sinurrender niya lahat ng mga weapons niya sa black magic. So ibig sabihin, gusto rin silang iligtas ng Diyos. So ibig sabihin, yung spirit lang nakabihan sa tao na iyon. So I hope magiging dalangin natin palagi na makakatanggap din sila ng kaligtasan, dahil tao rin din sila na ginapos ng kaaway at natamaan ng pamana.
So as a Christian, kailangan nating alamin kung sino yung tunay nating kalaban. Hindi yung witchcraft, kundi yung nagmamanage, nag-i-influence sa witchcraft na iyon. Yung mga demonic covenant, yung mga demonic altars. So as a Christian, kailangan nating mabuhay ng tama. Ito yung rason bakit may mga may mga reason why many believers remain powerless. Pero nagbabago naman sila. Pero bakit pagkasaot ng demon, hindi nila nagagawa? Isa lang yung rason. Dahil hindi nila alam kung sino sila tumakas. Hallelujah. Ano yung sign na ikaw ay filled ng Holy Spirit? Hindi yung nangisay, hindi natumba. Hindi yun. Manifestation lang yun, maliit na bagay lang yun. Pero ang pinakamalaking bagay na ikaw ay spirit-filled Christian, pag ikaw ay nabago. Katulad ni Apostle Paul. Yung real manifestation, hindi yung nakapag-speak in tongues ka na. Yes, andun na yan. Pero ang pinaka-main na reason, main manifestation is the transformation. At bibigyan ko kayo ng number 1, ito yung rason bakit hindi pa rin tayo nakapagkasaot or nagagamit ng Diyos mightily. No, Christian ka na, you are spirit-filled church, spirit-filled person, pero powerless. Number 1, lack of surrender. Hallelujah. Ibig sabihin, lack of surrender, hindi mo lahat isinuko lahat. Hindi mo lahat isinuko. The Holy Spirit, hindi siya makagalaw sa ating mga buhay. Dahil may mga bagay tayong ginugusto. May mga bagay pa tayong pinaghahawakan hanggang ngayon. Hindi natin kayang bitawan. Para sa atin, mahalaga pa yon yung mga nakaraan. Yung galit, hinanakit, sama ng loob. Kasi napansin ko, many believers wants God's power but refuse to surrender their comfort, their desires, habits. May mga habits pa rin. Example, Kristiyano leader sa simbahan. Pero dahil malakas ang bentahan sa mga beer at tanduay, Kristiyano leader sa simbahan pero nagbebenta ng sigarilyo. Lack of surrender. Willing magpagamit sa Diyos. Pero yung tindahan, andun pa rin yung mga beer, tanduay, gin. At sinasabi nila, hindi naman ako palahubog. Sila mo na mapalit. Mali pa rin. At iyon ang magiging, may mga bara. Willing na ang Diyos na gamitin tayo. Pero may mga sira pa rin. Kaya nga, pag ang isang sundalo, Ross, okay na Ross, nahilang sa Ross, mag-echo man. Amen. Yung sundalo, hindi ka pwede magiging sundalo kung may butas ang puso. Kaya nga, kung pasado ka sa exercise, pasado ka sa pero pagbagsak ka sa medical, bagsak, hindi ka qualified na maging sundalo. So, bago ka bibigyan ng baril, kailangan disiplinado ka. Bago ka magiging makakahawak ka ng baril, ng Armalite, M316, or anong kanyon ba iyan, or sniper ba iyan, make it sure, ikaw ay disiplinado. Amen. Kailangan. Kasi sabi dito, dapat yung panalangin natin lagi sa Panginoon, lagi natin gamitin yung prayer sa Luke 11:22. Not my will, but yours be done. Kasi kung ito yung lagi nating prayer, ginagamit natin yung sword of the Spirit, Luke 22 verse 14, no? Ito yung isa sa mga pinaka-powerful weapon sa spiritual realm, lalo na pag ikaw ay nagdi-deliverance. Luke 22 verse 42. Not my will, but yours be done. And the power flows at papasok sa vessel. And the Holy Spirit does not force Himself upon anyone. He moves where there is complete surrender. No, ang banal na espiritu, hindi siya papasok, hindi siya pipilitin niya ang tao na pumasok siya. No, papasok lang siya kung ang isang tao ay fully surrender. Dahil ang ikakasawat mo, demonyo. Paano mo ikakasawat ng demonyo kung may demonyo ka rin sa pagkatao natin? May demonyo din tayo sa ating pagkatao. So, hindi natin marirebuke yung demonyo kung may nakikita ang kaaway na may demons din sa atin. No, hindi tayo makakapag-deliver ng tao kung tayo mismo kailangan ng deliverance. Amen.
No, ang ibig sabihin kasi ng surrender, ibig sabihin letting God direct your life. Ibig sabihin hindi na ikaw ang susunod. Pero kung may mga bagay pa rin na ikaw ang nasusunod, ibig sabihin yun ang magiging bara. Bakit nagiging powerless ka? Kaya sabi ni Jesus, yung prayer ni Jesus, para sa atin yun. Parang tayo yun ang sasabi, Lord, not my will, but yours be done. Hindi ang kalooban ko. Halimbawa, gusto mo mag-abroad, pero kalooban ng Diyos na maging pastor ka, mag-lead ka ng simbahan, na wala kang magagawa. Kundi sumunod sa Panginoon. Kung ang gusto ng Diyos na siya yung magiging master ng ating buhay. Ibig sabihin, master, siya yung nasusunod. So kung may prinsipyo ka dati, hindi mo na pwedeng dalhin yan ngayon. Yung prinsipyo mo dati, rerespetuhin ko yung mga taong nirespeto ako. No? Ang tawag diyan, human principle. Principle natin yan dati. Kung papansinin niya ako, papansinin ko rin siya. Kung bibigyan niya ako, bibigyan ko din siya. No? Yan yung principle ng tao. Pero dahil sumunod ka na sa Diyos, mahalin man niya ako o hindi, bibigyan ko siya. No, kasi sabi ng Bible, love your enemy, not my will, but surrender. Ang sabi dito, the anointing rests on availability, not talent. No, ang anointing, ang banal na espiritu, hindi siya nagre-rest dahil may ability ka. Hindi to bababa, hindi to papasok sa ang anointing, hindi siya babagsak sa iyo kung gift ka, talented ka, maganda yung boses mo, or may skill ka. No, kasi minsan yung skill natin, yan yung magiging dahilan bakit tayo nagiging mayabang. Ang sabi dito, no, ang Panginoon ay naghahanap ng availability, not ability. Kaya minsan yung anointing, no, hindi nagpo-flow sa ating buhay dahil nagtitiwala tayo sa ating. Number one, kailangan ng full surrender para maranasan natin yung power ng Diyos. And number two, ignorance of spiritual identity. No, yung ignorante ba tayo ba pagdating sa mga, no, kasi sabi ng Bible, pagdating sa kilos ng banal na espiritu, maraming hindi alam. Kaya pag may natumba, pag may nangisay, o mag-speaking tongues, pagtatawanan ka at sasabihan kang kulto. No, ang tawag diyan, ignorance of spiritual identity. Because many Christians, no, beneath their inheritance because they do not understand who they are in Christ. No, maraming Kristiyano na hindi nila alam yung inheritance at hindi nila naintindihan kung sino sila sa mata ng Diyos. Parang ganito ba? Example, ikaw yung anak ng tatay mo na nawala for how many years at hinahanap ka na ng tatay mo. Tapos yung tatay mo na pala yun, isang bilyonaryo. Tapos ikaw ngayon, nagtatrabaho ka sa kumpanya ng tatay mo na isa kang janitor. No, isa kang janitor sa kumpanya na yung may-ari ng kumpanya, tatay mo pala. Pero hindi mo yun alam. So, hindi mo alam yung authority mo. Akala mo, anak ka ng pulubi, anak ka ng mahirap na tao, basta magtatrabaho ka lang. Nasahuran ka ng 500 a day. Pero dumating yung panahon, natuklasan na anak ka pala niya. Anong magiging mangyayari? Ano siguro ang mangyayari? Ano yung possible na mangyayari? Pwede mo bang ma-picture out? No, isa kang janitor. Dahil wala kang kaalam-alam na anak ka pala ng bilyonaryo or may-ari ng kumpanya, no, hindi mo magagamit yung authority mo. Pero the moment na yung anak at may nagsabi, ano ka pala? Uy, ano apelyido mo? Ano apelyido ni sir? So, ibig sabihin, anak ka pala, pamilya pala kayo ni sir. Pagkapunta doon, ay, pamilya pala tayo. Anak pala kita. So, simula sa araw na ito, hindi ka na janitor. Ikaw ay tagapagmana na. Kaya sabi nga sa John 1:12, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng karapatan. Pag sinabi ng ating karapatan, hindi biro ng authority yan. No, dating pagpagalitan ka lang, pag umupo ka or marumi yung hallway, papagalitan ka ng manager or supervisor. Pero nung nalaman mo yung authority mo, hindi pala ako dapat pagalitan ng kaaway. So, alam mo, example, yung si Satan, nalaman mo na ikaw ay anak ng Diyos, sabi mo, dili na day ko pwede daogon sa demonyo di ay. Kaya naman, naibala na ako ang authority. Kamo akong kontrolon. So, ibig sabihin, pag nalaman mo yung authority mo, na anak ka pala ng manager ng may-ari ng kumpanya,
No, hindi ka na janitor. Hindi ka na alipin. Hindi ka na sunod-sunuran. Ang ibig kong sabihin, hindi ka na alipin ni Satanas. Kasi marami sa ating panahon ngayon, ito lang yung problema sa isang Kristiyano, hindi natin alam yung kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kung wala tayong kaalam-alam na tayo pala ay anak ng Diyos, no, manatili tayong alipin ni Satanas. Even Christian, no, pwede no, nakakalungkot sa ating panahon ngayon. Kristiyano, pero no, kidaog-daog sa dinimi. No, we are not called. We are not saved to destroy by the enemy. We are saved. We are redeemed to destroy the kingdom of darkness. Hallelujah. Ano yung rason? Bakit napapagalitan ka ng manager pag nagkakamali ka? Bakit ka naging sunod-sunuran utusan? Kasi hindi mo alam na anak ka pala ng manager, anak ka pala ng bilyonaryo na may-ari. Pero nung nalaman mo na anak ka pala ng may-ari ng kumpanya, uupo ka ngayon bilang tagapagmana. Ikaw, ibibigay sa'yo yung management. Sa'yo yan, anak. Sa'yo na yan. May authority ka na kontrolin yan. So, ibig sabihin, yung mga umaalipin sa'yo dati, kaya mo nang kontrolin ngayon. Because you are not called to be destroyed by the enemy. You are called to destroy the kingdom of the enemy. No, tinawag ka ng Diyos para sunugin, para i-destroy yung kingdom ng kaaway. Yung mga plano ng kaaway. Amen, amen. Alam niyo mo ba? Believers are not spiritual beggars. No, yung mga believers, tayo mga Kristiyano, hindi tayo manglilimos. Lord, pagalingin mo si ganito, Panginoon. No, sabi ng Panginoon, Lord, alam mo, mag-pray ka sa may sakit. Lord, nagmamakaawa ako sa iyong harapan, pagalingin niyo po ang taong ito. At sasagutin ka ng Panginoon sa Luke 10:19. I have given you the authority. Declare, claim it. Kasi pag anak ka kasi, hindi ka na magmamakaawa sa tatay mo na kumain sa bahay. Alam mo, anak ka na mahal ka ng tatay mo. Bakit? Kailangan mo, alam mo, malaki ka na, matured na. Kailangan mo pa bang magmakaawa? Or kakatok sa pintuan ng nanay mo, Ma, kakain ako, Ma. Pwede po ako, maawa po kayo, Ma, pakainin mo po ako. Hindi, obligasyon na yun ng parents natin na pakainin tayo. So, ibig sabihin, pag alam mo yung authority mo, kusa mong i-open yung kaldero, kakain ka, na walang takot, with boldness. Papasok ka sa trono ng Diyos with boldness. Hallelujah. So, kailangan natin maintindihan yung authority natin. Hindi tayo manglilimos. No, dahil anak tayo, hindi tayo ampon. No? They are a children of God, carriers of His presence, and ambassadors of heaven. We are ambassadors of Christ. No? May authority po tayo, kapatid. Kaya pag sinabi natin, use sickness, out! I use my authority in the name of Jesus. I command the angels of the Lord. No, pwede mong utusan yung mga angel. Bakit? Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. No, mapapahamak ang aking mamamayan dahil kulang sila sa kaalaman. No, madidepress ka. Example, ikaw yung taong nakakulong doon sa sa kulungan. Pero habang nakakulong ka sa kulungan, hindi mo alam na yung kaso mo pala panalo na. At may chance na ikaw ay pwede nang lumabas sa kulungan. Pero wala kang kaalam-alam, walang nag-asikaso sa papeles mo. Pero malaya ka na. Pero hindi mo lang alam. Hallelujah. Sayang, kapatid. So kailangan people perish because lack of knowledge. No, magiging ignorante po tayo pagdating sa ating authority. Kaya many Christian today, I believe lahat tayo ay dadaan diyan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi niya kay Abraham, lisanin mo ang lugar mo ngayon. Kasi si Abraham kasi mayaman na nung time na yon. Pero anong sabi ng Panginoon? Get out in your comfort zone. Pumunta ka sa lugar na gusto kong mapuntahan mo. So ibig sabihin, bago natin maranasan yung another level of anointing, kailangan umalis ka sa comfort zone. Alis tayo sa comfort zone. Tama na yung inalipin tayo na Satanas. Tama na yung gidawdaog das demonyo, no? Starting tonight, no, tayo na naman ang sisira. Kasi si Satan ang sumira ng pamilya ninyo. Si Satan ang dahilan kung bakit nasira ang buhay mo dati.
Si Satan ang dahilan kung bakit naghiwalay kayo mag-asawa. Si Satan ang dahilan kung bakit nagkasakit ka noon, halos mamatay. No? Kaya pag nalaman mo yung authority mo, uy, may authority pala ko, lagot ka sa akin, demonyo ka. Hallelujah. Dapat andun yung galit mo sa kaaway. Kaya dahil hindi mo alam yung authority mo, nagagalit ka ngayon sa tao. Kasi ang akala mo, tao yung kalaban mo. Kaya nga, the moment na hindi natin maintindihan yung authority natin, no, ang kalabayan sa atong kasuko, ang atong pabutan, ang atong pabutan sa atong kasuko, tao. So, kailangan natin maintindihan, kailangan natin i-boost yung galit natin, hindi sa tao, kundi sa demonyo. Kasi kung nakipaglaban ka sa spiritual realm, sa kaaway, hindi sa tao, no, panalo ka na, kapatid. Pero kung makipaglaban ka sa mismo mong kaibigan, mismo mong kapatid, mismo mong tatay, mismo mong tanay na nag-persecute sa iyo, no? Talo ka sa laban, Family of the Living God. Paano ka ba mananalo sa laban? Kasi in the first place, we are in the winning side. No, we are eternally victorious. No, panalo na tayo habang buhay. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ano na 'tong kanang kung sa record pa, dili na mabura nga record, eternally victorious. Kung sa boxing, sino yung nasa 8th division? Remarkable. No, si Manny Pacquiao. No, masigit ang ginawa ng Diyos doon. Remarkable. Hindi kayang burahin. Hallelujah. Alam mo ba, the moment na makakalimutan mo yung identity mo, ang kahadlok, mo anay mo puli sa confidence. Weakness replaces authority. Pag hindi mo alam yung authority mo, no? Yung takot, yung kahinaan, yun ang papalit sa authority mo. At yung dominion mo, kung nakalimutan mo yung authority mo, yung dominion, yung authority mo, no, mapapalitan niya ng paggapos, bandage. Because Jesus overcome temptation because he know who he has. Alam mo ba, spiritual authority, lalago lang ang spiritual authority when believer understand their position in Christ. No, kaya sabi ko nina, pag malalaman mo lang, ay anak pala ako ng may-ari ng kumpanya. Hindi pala ako dapat sa pagiging janitor, dahil anak ako. Kaya nga yung prodigal son, nung time na siya ay nagpapakain ng baboy, na-realize niya ngayon, hindi ako ganito doon sa bahay ng tatay ko. Alam niya kung sino siya noon. So kailangan, at ito yung dahilan. Bakit? Na-filled ka na ng Holy Spirit, na bago na yung buhay mo, pero wala kang kaalam-alam na ikaw pala ay anak ng Diyos na. At hindi mo naintindihan yung you are a children of God. Ang sabi nga sa 1 John 4:4, greater is He that is in me, that He is in the world. Greater is He that is in me. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa inyo. No? At ito yung authority. Kung sino yung tatanggap. No? Yet you are of God, little children. Number 3, disconnection from the Word. Ito yung nakakalungkot sa isang Kristiyano. Bakit? Sila ay na-filled ng Banal na Espiritu. Pag ikaw ay filled ng Banal na Espiritu, mauuhaw ka talaga. No, pag ikaw ay filled ng Banal na Espiritu, no, andun talaga yung passion to win souls, make disciples, or Bible study. No, pag ikaw ay na-filled ng Holy Spirit, may pagkakataon talaga na uuhaw ka. Pero ang problema, instead na tubig yung inumin natin, pag tayo na uuhaw, ang ginagamit natin, ang iniinom natin, soft drinks. Ang ibig kong sabihin, instead na Word of God, pagod ka sa ministry, instead na Word of God yung babasahin mo, ang binabasa mo ngayon, ang tinitingnan mo ngayon, yung mga YouTube, Facebook. And alam niyo po ba, Family of the Living God, ang Facebook, andun yung legion, spirit of legion. Naadiya ang legion. Kasi lahat ng espiritu nandyan, Jezebel spirit, spirit of anger, spirit of lust, envy, jealousy, mga war, battle, hinanakit, mga palabas lahat ng espiritu andyan, lahat, legion. Kaya mag-ingat tayo sa ating Facebook, Family of the Living God, or YouTube. Kasi si Satan gagamitin yung social media para ubusin. Bakit?
Pag nanonood ka ng movie, 2 oras, kaya mo, hindi ka nantukin. Kaya mo tapusin. Pero bakit sa Word of God, one chapter pa lang, wala na. Walang gana. Bakit? Kasi napalitan ng appetite. Kailangan as a Christian, kaya ito ang rason bakit ang isang Kristiyano filled ng Holy Spirit. Nagkaroon ng idea, pero disconnected na sa salita ng Diyos. The Holy Spirit works together with Scripture. Sabi dito, a believer cannot walk in the power while neglecting God's word. Ang isang believer o isang follower si Jesus, hindi siya makakalakad sa power while neglecting God's word. Hallelujah. Kasi sabi dito si John 63, the word that I speak unto you, they are spirit. Because word is spirit. So, as a Christian, kasi pag tayo ay nabusog na, wala tayo talagang gumana. Kahit, yes, paborito natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos dahil alam natin ang kaligtasan, nalaman na, nabuksan natin isipan. Pero pag isa kang, katulad ko noon, isa kasi akong athlete sa boxing, pumupunta ako sa bahay ng kaibigan ko, doon ako nagpa-practice. At nagkataon yung time na yon, birthday ng kapatid niya, doon na rin ako nagapunan. Na hindi ko rin pala alam na yung nanay ko dito sa bahay, nagluto ng paborito kong pagkain. Yes, alam niya yung anak ko pagod yun sa training, kasi athlete ako dati, gutom yun. Kasi pagkakain ako gabi man. Kasi nagpababa ako ng timbang. Gabi yung kakain ng anak ko, lutuan ko yun ng masarap na pagkain. Nagluto ang nanay ko, nagprepare siya ng masarap na pagkain. Yun talaga yung paborito kong kinakain. Ako bilang ako. Nagtaka siya, nung umuwi ako, parang walang gana. Yes, kumain ako, parang respeto na lang ba? Kasi baka magalit yung nanay ko. Pero nalaman ng nanay ko ngayon, kumain ka na sa labas, no? Sabi ko, Oma, kaya pala wala kang gana sa paborito mong pagkain. Yes, paborito ko kainin yon, pero dahil kumain ako sa labas, may iba kong kinain, pagdating sa paborito ko, hindi ko na paborito. Nawalan ako ng gana. Bakit? Nabusog ako sa labas. Alam niyo ba, Family of the Living God, pag tayo ay nabusog sa labas, magtaka ka ngayon, kahit gaano mo ka paborito yung salita ng Diyos, I tell you, family, pag nabusog ka sa makamundong bagay, no? Wala ka ng gana sa salita ng Diyos. Hallelujah. Wala jud gana. Kung mabusog ka sa laing nga butang. Thank you, Jesus. Amen. Pamilya na pa ba ta, pamilya? Na pa ta? Amin, Pastor. Okay. Bless him. Amen. Amen. Because, sabi dito, Pastor. Amen. Alam niyo ba, pag ang isang Kristiyano, ito yung rason bakit powerless, pero spirit-filled. Kaya sabi ko, andun na yung pera. Example, kasi nakapasok kami dati nakapasok kami sa 4-piece. At dumating sa punto, ang 4-piece, hindi na siya yung ID. Ano na siya, ATM. Yung pera namin, sa 4-piece, nakapasok na sa machine, ATM. Pero kailangan siya i-activate. Kaya sabi ko, kahit anong withdraw ko, hindi ako maka-withdraw. Sabi ko, baka hindi ko siguro pumasok. So, ang sabi ng ATM, kailangan hindi siya activated. Kailangan ko ba daw i-activate? So, meaning, andun na yung power, kaso lang hindi na-activate. Bakit? Maraming bara. Hindi na desisyonan. So, naintindihan niyo ba, Family of the Living? Naintindihan niyo ba, Pam? Yung ibig ko sabihin? Andyan na yung blessing, andyan na yung gift, pero dahil hindi siya na-activate, hindi gumana, hindi lumabas ang pera. So, naintindihan ko ngayon, without scripture, without a word of God, discernment is weakened. Yung ating panampalataya becomes unstable. Yung panampalataya natin, minsan malakas, minsan hindi. Pag may problema, hindi. Pag may mga panahon, mataas yung faith. No, pag wala kang scripture. Kasi pag lagi ka nagbabasa ng word, araw-araw talaga, oras-oras, kasi pag ang pagbabasa kasi ng word, hindi ito siya pag hindi na ako busy. No, kung tutusin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, no, priority. Kasi pag sinabi mong kasi ito yung pinaka main reason bakit hindi ka nagagamit ng Diyos dahil wala kang salita, walang word. And lagi nating isipin, mahirap lapitan ang isang tao pag may dalang bolo.
Lalo na pag ikaw ay puspos ng banal na espiritu. No, andyan na yung you are filled by the Holy Spirit pero wala kang sword. Try mo daw awatin yung lasing na tao. Di ba pag ang taong lasing, hindi takot mamatayan. Patay kung patayan. Matapang yan. So pag tayo ay napuspos ng banal na espiritu, tayo ay matapang. Hindi tayo mapipigilan. Ang puspos ng inumin, puspos ng beer, puspos ng alak, matapang. Matapang, patay kung patay, at nagiging matalino. No? English speaking pa gani, basta mahubog. At yung taong lasing, hindi takot mamatay. Kaya yung mga apostoles, dahil puspos sila ng banal na espiritu, hindi sila puspos ng inumin, puspos sila ng banal na espiritu, sabi sa Ephesians 5:18. No, huwag kayo maglasing, kundi maging puspos kayo ng banal na espiritu. Kasi kung maging puspos ka ng banal na espiritu, no, wala kang takot. Kaya yung mga tao dati, bago sila mangligaw, inom muna ng alak. Kasi the moment na inom sila ng alak, mawawala yung takot nila, mawawala yung nervyos. The same thing sa pag ikaw ay napuspos ng banal na espiritu, mawawala yung takot mo. Kaya magtaka ka ngayon, dati ako mahiyain. Halimbawa ikaw, marami kasi narinig akong testimony. Dati ako mahiyain, dati akong tahimik. Pero ngayon, hindi ko ma-explain bakit nakapagsalita ako sa inyong harapan. Bakit? Dahil napuspos ka. Kasi pag ang tao ay napuspos ng inumin, hindi yan nahiya. Napapansin nyo? Ang tao, pag hindi nakainom, hindi sumasayaw. Nahihiya. Pero pag nakainom, grabe yung sayaw. Ay, delikado dyan, purma. May kimuki ay. Pero, kaya ka nagtaka, pag ikaw ay napuspos ng banal na espiritu, hindi ka mahiyang sumayaw sa Panginoon. Kaya nga, kailangan natin mapuspos ang banal na espiritu at kailangan may espada. At ang espada na yun yung word of God. Puspos ka ng banal na espiritu, pero wala kang espada. Andun yung tapang, andun yung boldness, pero wala weapon. No, sundalo, isugay ka, pero wala kay pusil. Hallelujah. Ayaw po. Yes, ando pamilya of the living God. Pag ikaw ay napuspos ng banal na espiritu, yes, ando na yung tapang. Ang tanong ngayon, alam mo ba paano gamitin yung weapon? Kasi may mga matapang naman na sundalo. Pero hindi mo dala yung weapon, hindi mo dala yung Armalite, patay ka pa rin, talo ka pa rin. Kaya nga binigyan tayo ng spiritual weapon kasi gagamitin natin yan pagdating sa spiritual warfare. Pansinin niyo, pamilya of the living God. Pag ang isang tao lasing lang, puspos lang ng inumin, tinan mo, mahawakan mo pa, magapos mo pa, or mabali mo pa yung kamay, or mapalagay mo pa sa likod, or mapadapa mo pa. Pero tingnan mo yung lasing, pero may dalang bolo. Takot kang lumapit. Takot kang lambitan siya. Bakit? Alam mo to, walang kontrol. Patayin talaga ako nito. Kaya si Satan, or yung demon spirit, hindi siya basta-basta makapasok sa'yo. Bakit? May dala kang sword. Tapos lasing pa sa Espiritu Santo. Kaya sabi ko, hindi yung lasing parang na rugi. Ibig sabihin ng lasing, yung andun yung boldness, ang tapang, patay kung patay, walang takot, walang inuurungan. Pag ikaw ay puspos ng banal na espiritu, tapos may sword of the spirit ka pa, no? Posible ang demonyo makaduol pa sa mga anak. Family of the living God, nasab na ba yun niyo? Hallelujah. Gamit Amen, Pastor. Amen. Ay, amen. Ako balikon. Pag ang taong lasing, pag may bolo, tapos lasing siya, nakakatakot talaga. Baka walang kontrol yan. Papatay talaga yan. Pero pag tayo ay Krisyano na, hindi tayo ganun. Ang Krisyano, pagdating sa salita ng Diyos, walang takot. Patay kung patay. With boldness, may tapang. Kaya niya magsalita sa mga may pinag-aralan, kahit siya walay pinag-aralan. Hindi siya limited dahil sa kanya. Dahil, unlimited yung kapangyarihan ng Panginoon. So, hindi sapat yung filled ka lang ng Holy Spirit. Kailangan alam mo rin yung weapon sa spiritual. Number 1, yun yung sword of the Spirit. Word of God. So, gusto mo magpagamit sa Panginoon, pero wala kang word. And take note, always remember, Jesus defeated Satan by declaring, it is written. Ibig sabihin, nag-quote siya ng salita ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ito. Jesus defeated Satan by declaring, it is written. At lagi natin tatandaan, family of the living God, si Satan hindi yan namamatay. Pero pwede mo siyang talunin. Katulad ba ng boxing ba? Natalo ni Pacquiao si Margarito. Pero hindi namatay, buhay pa rin.
buhay pa rin siya at nagtitraining pa rin hanggang ngayon. So, ibig sabihin, si Satan hindi namatay, defeated lang. At may right time din sila sa kanilang kaparusahan. Kaya nga, yung espiritu na lalabas, papasok pa rin yan sa ibang tao. Or kung makita niya ngayon na wala kang word, no? Every time na ikaw ay magbabasa ng salita ng Diyos, nag-iinit ka sa spiritual realm. Ginagatungan mo ang apoy. Ang tanong ngayon, bakit nakakain ng aso yung ulam ninyo sa bahay? Bakit yung isda nakakain ng aso? Dahil malamig na. Bakit bakit kinain yung ulam ng aso? Kasi malamig. Pero kung mainit yung kaldero, imposible masungkaw na sa iro. Impossible na yan ay makakain ng aso dahil mainit yan. Na every time na ikaw ay lagi nagbabasa ng salita ng Diyos, no, walay lugar si Satanas. Bakit? Mainit ka. Kay dali kayo sungkabon ang bugnaw, kay nga naman. Nga naman dali sungkabon. Kay walay kalayo. Pero pag init ang sabaw, never ka masungkab ni Satanas. Satan is already defeated by quoting, "It is written," Matthew 4:4. Kailangan mapuspos din tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang tayo, at hindi rin pwedeng mapusposan tayo ng Espiritu, at kailangan mapuspos din tayo ng salita ng Panginoon. At ito yung rason bakit hindi tayo nagagamit ng Diyos, bakit filled ng Holy Spirit, alam na yung katotohanan, pero no power. Number 4, unforgiveness and inner pollution. No, may galit sa puso. Kasi hindi kasi pwedeng gagamitin ka ng Diyos, pero may galit ka. Alam niyo ba, Family of the Living God? Pag tayo pala ay hindi nagpapatawad sa kapwa, sign yan na may problema sa ating kaligtasan. Kasi sabi ng Bible, hindi ka papatawarin ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad sa iba. So, ang prinsipyo ng Panginoon, bago kanya papatawarin, kailangan mo munang magpatawad sa iba. So, sign yun na kung hindi ka marunong magpatawad sa kapwa, sign yun na ang kaligtasan mo ngayon may problema na. 50-50. Kasi kung hindi ka nagpapatawad, sign din yun na hindi ka papatawarin ng Diyos. Pero kung magpapatawad ka sa mga taong nang ialipusta sa iyo, no, papatawarin ka rin ng Diyos. At ito yung isa sa dahilan kung bakit hindi nagpo-flow ang Banal na Espiritu. No, a heart filled with bitterness, pride, jealousy, offense, or unforgiveness. Ito yung nagbablocks sa flow ng Banal na Espiritu. Kaya nga, laging prayer ni David, "Create me a clean heart, O God. Cast me not away from your presence." Sabi dito sa Psalms 51:10. Cast me not away from your presence. Create me in a clean heart, O God. Yun ang sabi niya dito. Kasi bakit? Kung may marumi sa aking puso, Panginoon, no, hindi mo ako magagamit. Hindi ako magtatagumpay sa bawat laban. Kaya nga si King Saul, no, marami mga battles siyang pinanalo. For 40 years, palagi siyang panalo. No, 40 years siyang, siguro mga 30, basta 40 years siyang namuno. Pero nung time na umalis ang Banal na Espiritu, sa Old Testament, umalis ang Banal na Espiritu. Umalis yung Banal na Espiritu. No, simpleng battle lang, hindi niya napanalunan. Bakit? Walang Banal na Espiritu. Parang sinasabi ni David ngayon, kung may marumi sa aking puso, hindi ako magtatagumpay sa mga battle. Kasi ang battle dati, pisikalan man. Pero sa ating season ngayon, we are in the spiritual battle. Parang sasabihin ni David ngayon, Lord, hindi ako mananalo sa labanan, sa spiritual. Kung may problema sa puso ko ngayon, gaya ng isang sundalo, hindi ka tatanggapin bilang sundalo, dadaan ka ng medical screening, kung may butas ka sa puso, bagsak ka sa medical. So, baka isa sa rason bakit hindi ka nagagamit ng Diyos, dahil may galit ka pa rin sa ex-husband mo. May galit ka pa rin sa tatay mo, na iniwan ka, may galit ka pa rin sa kapatid mo, na naging dahilan yung lupa na pinag-awayan ninyo, or mga ari-arian na mga namatay, na pinagmanahan, no? Hindi kayo nagkasundo, or andun yung galit mo ngayon. At gusto mo gamitin ka ng Diyos, pero hindi ka nagagamit dahil sa unforgiveness. Many believers are spiritually dry because inward wounds remain unresolved. At lagi niyo pong tandaan, family, God's Spirit blows through a clean and humble hearts.
Unforgiveness produce spiritual heaviness, loss of peace, emotional bondage. No? Hallelujah. Delikado, family of the living God. Pag tayo ay Kristyano, hindi mahirap magpatawad dahil pinatawad tayo ng Diyos. Yes, siguro kung hindi ko papatawarin yung isang tao na yun, maintindihan mo pa kung hindi ko naranasan yung kapatawaran ni Jesus. Pero dahil naranasan ko yung kapatawaran ng ating Panginoon, no, sino ako para hindi magpatawad? Amen. Say na ikaw ay ligtas kung madali sa'yo magpatawad. At number 5, isa sa rason bakit, malapit na po ako magtapos, Pam, sign na ikaw ay natanggap mo ng banal na Espiritu, pero powerless ka pa rin. Bakit? Because you are prayerless. Neglecting prayer. Malalaman mo ngayon na hindi ka gamitin ng Diyos pag wala kang ganang manalangin. Pag sinabi ng prayer na tayo, parang mabigat sa iyo yung prayer, parang pabigat. So, ibig sabihin, na sign yan na hindi ka talaga gamitin ng Panginoon. Pero pag sinabing prayer, excited ka, ibig sabihin, no, rejoice. Kasi gagamitin ka ng Panginoon. Prayer is a lifeline of spiritual power. No, ang prayer, ito yung access para ma-release yung power sa iyo. At isa sa rason, bakit ka nagpipray? Dahil ina-acknowledge mo na hindi mo kayang labanan yun mag-isa kung wala ang power ng banal na Espiritu. The moment pupunta ka ng mga tao na gustong ipadeliveran sa iyo ng Panginoon, or mga taong, alam mo, example, Pastor Marvin, may ipapapray ako sa iyo sa online, si ganito-ganito. Pwede mo ba siya ipag-pray kahit messenger lang? Tapos pinag-pray mo lang siya kaagad, without prayer, without devotional. No, para mong sinasabi, hindi kita kailangan, Holy Spirit. Kaya ko na to. So, ibig sabihin, the moment tayo ay hindi na nagpipray, tapos pupunta agad tayo sa mission without prayer, no? Parang sinasabi na doon, secretly, na nire-reject natin ang banal na Espiritu. At parang sinasabi natin sa kanila, sa Panginoon, Lord, kaya ko na, Panginoon, kahit wala ka. Kaya ka na nanalangin dahil alam mong hindi mo to kayang ang laban na ito. No? May tinatawag tayong unseen war in the realms. No, unseen war. Mga laban na hindi nakikita. Kaya nga kailangan mo mag-pray. Dahil si Jesus, bago siya nagbi-ministry, no, magdamag siya nanalangin. No, many believers lose spiritual strength because they neglect intimacy with God. At lagi nating tatandaan, family, prayer is not a religious obligation. Hindi po ito obligasyon, family. It is a communion in heaven. Lifetime commitment. Basic. Ito yung basic na ginagawa natin. Pero itong basic na ito, no, panghabang buhay. Ang basic kasi hindi siya pwede tagalan. Example, nung bata pa kayo, ang tinuturo sa atin ng nanay natin, bago matulog, mag-toothbrush. Pagkatapos kumain, mag-toothbrush. Manghimasa, maligo. Basic yan. Pero ibig sabihin ba, lumaki ka na ngayon, hindi mo na yan ginagawa. Ginagawa mo pa rin. So, ang basic, hindi siya pwedeng mawala sa buhay natin. Hindi porket tayo ay lumalago na, tayo ay ginagamit na ng Diyos, wala na tayong basic. Kasi imposible, hindi ka na nagtutoothbrush ngayon. Yan yung mga basic na ginagawa ng tao. So, yung basic, gawin nating lifestyle. Hindi yan pwedeng walain. Thank you, Jesus. When prayer weakens, spiritual fire fades. Nawala yung apoy. Yung discernment, ma-decline. Yung faith natin, mabagsak. No? And the power decrease. Kaya lagi sinasabi ni Apostle Paul, pray without ceasing. Bakit? Si Satan hindi namatay. Every time na kinakasat mo yung demonyo, hindi yan namamatay. No? Pero, they are defeated. A prayerless believer becomes spiritually vulnerable. No, if you are prayerless, you are powerless. But if you are prayerful, you are powerful Christian. Nga naman, 1 John 4:4, greater is He that is in you. Dahil sa banal na Espiritu na nasa sayo ngayon. 6, spiritually complacency. Number 6, ito yung pagiging kumpiyansa. Alam niyo po ba, pamilya, na yung Holy Spirit, nagre-response lang ito sa mga uhaw, passion. Ma-appreciate mo yung power ng banal na Espiritu, yung presence ng banal na Espiritu, pag uhaw ka. Kaya nga ilalagay ka ng Panginoon ngayon sa mga hirap na sitwasyon para mauhaw.
No? Pag ang tao ay nabibigatan, no, mauuhaw siya. Pag ang tao ay napapawisan, napapagod, napapressure, ilalagay mo sa disyerto, no, mauuhaw. Pag mauuhaw ka, hahanapin mo ngayon yung tubig. Kaya every time may sitwasyon na inaalaw ang Panginoon, rejoice. Huwag magtamot. Bakit? Isa sa mga reklamo ng Kristiyano, hindi ako naglilingkod, ganito yung nangyayari sa buhay ko. Faithful naman ako sa Panginoon. Huwag po ganun, family of the living God. Dahil yun ang magiging dahilan, kaya ka magiging powerless. Tungkol sa, at yung pagiging reklamador, yun ang naging dahilan kung bakit na-delay. No? Yung pagiging reklamador, na-delay yung promise ng Panginoon. Instead, gagamitin ka ng Diyos sa season na ito, no? Nagamit ka ng Diyos sa ilang season pa, dumaan pa na ilang panahon. Kaya nga, every time na may inaalaw ang Panginoon na sitwasyon, rejoice. Dahil para mauhaw ka. At kailangan mabuo yung intimacy mo sa Panginoon. Alam mo ba, pag ikaw ay naging kumpiyansa, lalo na sa kasalanan, tao lang ako, nagkakasala. No, pag ganun yung bukang bibig mo ngayon, tao lang tayo, hindi tayo perfecto, nagkakasala. No, yun pa ang magtutulak sa atin na hindi agad magsisi. Na hindi tayo makapag-repent. Kumpiyansa. Kasi sabi ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians 10:12. Huwag sabihin ni numan na siya ay malakas na. Dahil baka darating ang araw, siya ay babagsak. No, dili pwedeng kumpiyansa ta, kay strong na ta, nakakasot ta ng demon, magaling na sa salita ng Diyos, hindi na ako mag-prayer, hindi na ako mag-devotional. No? Kumpiyansa. Mag-increase lang yung power na ibinigay ng Diyos kung magpupurso ka at consistent yung kauhawan mo. And number 7, lastly, lack of obedience. No, yung wala kang nung hindi ka sumusunod sa Diyos. Dahil alam niyo ba? Dahil ang Panginoon ini-empower niya yung mga taong obedience sa pagsunod. Paano ka bibigyan ng power ng Diyos kung hindi ka nag-obey sa kanyang salita? Kaya nga sabi ni Jesus, John 14:15, if you love me, keep my commands. The moment na ikaw ay susunod, no, doon mo mararanasan yung provision ng Panginoon. Katulad ba ni Isaac at ni Abraham? Sabi pa ni Isaac, Tay, bakit panggatong lang dinala natin? Bakit wala tayong tupa? Bakit wala tayong tupa? Alam mo ba? Ang hindi alam ni Isaac, siya pala yung tupa, siya pala yung iaalay doon. Pero ang sabi niya, magpo-provide lang ang Panginoon. No? Ibig sabihin ng obedience, kaya siya tinawag na obedience kasi mahirap. Kasi hindi ka naman utusan ng Panginoon na gawin mo yan, hindi siya mahirap. Kaya ka inutusan ng Panginoon, kaya siya tinawag na obey mo kasi hindi mo yan gusto. O si Abraham, gusto niya bang patayin ang kanyang anak? Hinintay niya yun ng ilang taon bago niya na-receive, pero sinubok siya ng Panginoon. At nung time na papunta pa lang sila, no, yung provision, nung time na umuwi siya, no, yung provision, umakyat din. Alam mo yung anong provision? Yung tupa. No, wala silang dalang tupa, kaya nag-question sa Isaac, Ama, saan yung tupa na katatayin natin? Sabi niya, ang Diyos na yun magpo-provide. No, nung nag-obey si Abraham, no, yung tupa, umakyat din sa bundok. At nung dumating sila sa tuktok ng bundok, yung sungay ng tupa, nasangit. Ano bang na-trap ba? Na-trap. Ibig sabihin, when you obey, God will provide. When you obey, yung provision, ando na. Because the Holy Spirit empowers those who obey God. No, i-empowered ka lang ng Panginoon. Kasi kung i-empowered ka ng Diyos ngayon, pero hindi ka obedient, para saan yung power na yun? Baka yung power na yun pa maging dahilan, mapapahamak ka. Kasi kung ang baril, ipapagamit mo sa immature, or sa wala pa sa isipan, example, may kapatid ka na PWD, or yung mga bang, walay buot, baka na bang, sabi takit ka na bang, may problema sa mentality ba? Imagine, kapatid mo, may problema sa utak, paghawakan mo ng baril, baka mapatay niya kanyang sarili, or makapatay siya ng ibang tao. So, ibig sabihin, ibibigay niya lang ang kanyang power sa mga taong willing umubay. So, kailangan umubay ka. Halimbawa, sabi ng Panginoon, mag-Bible study ka, magsimula ka ng ministry mo.
Pero every time na mag-obey ka, no? Hindi ka papabayaan ng Diyos. Magpo-provide siya ng tupa. Ibig sabihin, magpo-provide siya ng provision. When God guides, He provides. Pag mission niya ng Diyos, ipoprovide na ng Diyos. Hallelujah. No, dito ang conclusion, many believers ask God for more power while ignoring previous instruction He already gave them. No, maraming Kristiyano ngayon na gusto niya yung power. Pero ini-ignore yung instruction ng Panginoon. Kaya kung hindi ibinigay yung power, no, sasabihin niya na parang nagre-rebel din sa Panginoon, mabackside pa. Peter saw miracles after obedience. No, nakita ni Peter yung mga milagro pagkatapos niyang sumunod sa Panginoon. Ang widow received provision after obedience. No, nadawatan ang widow sa panahon ni Elijah, nakadawat siya og divine provision, nag-increase yung pagkain niya, yung ibinigay niya kay Elijah. No? Nagsimula sa obedience. And healing ay nagsimula sa obedience gaya ni Naaman. Dahil nag-obey siya at doon siya pumunta sa ilog na yon, ilog Jordan, doon siya at sumausaw sa ng 7 ulit. Doon siya gumaling. So ibig sabihin, obedience before healing. And the Holy Spirit does not empower rebellion or stubbornness. He empowers alignment with God's will. No, yung Panginoon, hindi niya in-empower yung mga rebellion, yung mga may pride. No, in-empower niya yung mga taong willing sumunod sa Panginoon. And I hope, Family of the Living God, may natutunan tayo. And manalangin tayo sa Panginoon at excited din ako sa mga insight ninyo ngayon. At sa gusto mag-insight at gusto magdagdag sa kanilang insight. Pero before that, manalangin muna tayo sa Panginoon. Sinimulan natin ito ng panalangin. Pag-iin tayo ng prayer. Let's speak in tongues. Speak the language of heaven. Libuza pradalabuzambra. Ribuza pradabukaramandes. Ribababuza pradalaimendes kikarabadaya. Rumakan dilibuza pradalaboy in the name of Jesus, Holy Spirit of the living God, the King of Kings, Lord of Lords. Lord, dwells within us, O God, the believer, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Dahil nalaman namin ngayon bakit kami powerless sa Kristo. Nalaman namin, Panginoon, bakit hanggang ngayon, Panginoon, willing kaming mag-demonstrate ng power pero hindi namin naranasan, hindi naman na-experience iyon, hindi namin na-demonstrate. Lord, maraming salamat dahil kinurik mo kami, tinuruan mo kami na may pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, dahil willing po kayong mag-reveal. Thank you, Holy Spirit. You are the great teacher. Ikaw ang nagtuturo sa gabing ito, hindi ako, Panginoon. Maraming salamat dahil ginamit mo po ang bunganga ko. Ginamit niyo yung pagkatao ko. At willing din ako magpagamit sa iyo, Panginoon. At sa mga nakikinig, Lord, I declare, gamitin niyo rin po sila. At ano yung natuturo ngayon ay maituturo nila, Panginoon, sa kanilang mga disciples. But, maraming salamat. And dalangin ko ngayong gabi, Panginoon, na lahat kami ay makatanggap ng banal na Espiritu. Sabi niyo po sa Acts 1:8, when the Holy Spirit comes, we will receive power. Maraming salamat sa gabi ito. Open our hearts and mind. At ito natutunan namin ngayon, Panginoon, to empower, to equip the saints. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. I-bless niyo po ang bawat isa. And I declare divine provision, divine blessing, divine healing, divine acceleration, divine purpose, divine calling, divine appointment, divine restoration, and divine authority sa bawat isa. Divine alignment is our portion. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And I declare, O God, sa mga mag-i-insight ngayon, galing po sa iyong revelation in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Hallelujah.